Good evening. Good evening po sa inyong lahat. Good afternoon, good morning, in other places. Yan, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, pagpapatuloy natin ang ating Bible study upang sa ganoon ay maipagpatuloy natin itong chapter 6. Ito na po, nasa chapter 6 na po tayo. Yan. So, bago natin umpisahan ay i-shout out ko muna itong mga unang yung Bible study number 1 natin. Yun ang una kong i-shout out po. Pero yung mga ano ay sa susunod. Oh, ayan, nandyan na sila. Nandyan na si Sir Nemesio Solier. Oh, nandyan na si Ma'am Suset Baldovino Duque. Yan, nandyan na sila. So, ang uunahin ko ngayon, as I promised po, i-shout out ko po lahat na nag-likes at nag-share. At yung mga viewers ay hindi ko lang kasi makikita po. Pero purihin ang Panginoon for our Bible study number 1. Sa ating Bible study number 1 po, we have already 895 views. So, meaning to say, more or less na maybe that number also are the number of viewers or lesser. Kasi kapag may nag-view ng 2 times, yun, may ka-count na views yun. So, ngayon po, purihin ang Panginoon. We have, sa unang Bible study natin, Bible study number 1, we have 895 views, 215 likes, at yung mga nag-comment po, we have 10 comments or 20 comments. Yan po. So, ngayon i-shout out natin. Shout out natin yung mga nag-share. Kasi napakalaki po ang bahagi ng mga nag-share. Kasi po, andyan na sila. Nandyan si Pastor Stephen Unabia, si Ma'am Juliet Criste Aquino, Sister Juliet, yan. So, ngayon ay i-shout out natin yung mga nag-share po kasi malaki ang bahagi nila sa evangelization to the whole world, yung mga nag-share. So, babasahin ko na po. Nandiyan din si Ronald Villalon, Nora Pariñas Kubangbang, si Ate Nora sa Maynila yan. Okay. So, yung mga nag-share po, purihin ang Panginoon at thank you so much for you have a great part in the evangelization of God's Word in the world or saan man nakakarating. So, Ma'am Laribin Villarin Taliedo, Sir Flordes, si Ma'am ito, Ma'am Flordescencia Sunyo Serna, yan. Si Sister Nora Tumpong, si Ma'am Aleli Saribay Manantan, si Kasin Elisa Barakel, si Ma'am Odette Sumahit Balasan, at si Ma'am Noemi Roth Kalamayan. Yan po yung mga nag-share po. Then siguro si Ma'am Aleli 3 times niyang sinyer. Yan. So 10 lahat yung share. Pero yung alam kong may mga nag-share din po sa Messenger. Maraming salamat po. Hindi kasi nila kinakount dito, hindi ko mamonitor yung mga nag-share po sa Messenger. Maraming salamat din. The Lord knows your efforts po. Ito na yung mga nag-comments po. Yung mga nag-comments, si Sister Eleanor Somera, si Bats, Ma'am Luz Biminda, Viloria, Austria,
Cheryl Bensal Ortega, si Ma'am Lailin, si Rono Saribay sa Hawaii, si Sister Vitalin Johnson, si Ate Sister Christina Gasmen Maduli, at si Pastor Oscar Francisco. Yan po. Yan. Nandyan rin si Ate Marilyn Lerida sa Hawaii. Or, ano yon, Andorra. Okay. So, ito naman po yung mga nag-likes. I-shout out ko. Ito lang una kasi masyado namang marami itong pangalan na ibabasa ko po. Baka mawalan tayo ng Bible study. Next time po, ibabasa ko kung makaya ko yung Bible study number 2 at number 3, yun ang ibabasa ko. Janet Duque Siruno, nandyan din siya, si Sister Janet. Ito po yung mga nag-likes. Yan. Si Ma'am Estrelita Munar Siruno, our principal 3 of the Cabugao South Central School and our supervising principal. Si Pastor Mark Joel Kaiso, si Sister Resti Banyaga Tapaya, si Ma'am Morlita Sulima Pastor ng Salapasap Elementary, si Pastor Roel Agtagem, si Pastor Loyna Bringas Valencia, si Ma'am Odette Sumahit Balasan, si pamangkin ko Remary Ventura, si kapatid ko Estela Agtagem Ventura, si Lorna, excuse me po, si Lorna Subia, si Ma'am Irene Garcia ng Dardarat Elementary, si Ma'am Anneli Saribay Manantan, yan. Si Pastor Renelin Kaiso, si Hipag Lynn Cross Agtagem, si Chanel Balasan, si Ma'am Delia Rentar ng Salapasap Elementary, si Sis Bernadette Asuncion, si Pastora Dita Duque, si Ate Sister Dita Duque. Yan po. Si Ma'am Josephine Morelia Sabella ng Salapasap Elementary, si Sir Jued Sahunya. Yan. Andyan na naman si Mare Josephine Morelia Sabella, nanonood na. So, tamang-tama yung pangalan mo, Mare Juicy, ng Salapasap Elementary School. Si Sir Jued Sahunya, si Sir Patrick Valencia sa Cabugao National High School. Yan. Si pamangkin ko, Nurse Rachel Fernandez. Si Sir Veneran de la Cruz ng University of Northern Philippines. Si Ma'am Helen Batawi ng Dardarat Elementary, si Sister Hipag ko, Ami Kaiso, JP, si Cousin JP Sotero Kubangbang, si Ma'am Wendelin Takad ng Samahang Ilocano Global Alumni Council, si Yolanda Martinez de la Cruz, pamangkin ko, si Sister Myra Villalon, si Sister Arian Joy Pula Kubangbang, si Principal Melvi Siababa Sahunya ng Turod Elementary, si Vince de la Cruz, si Kagawad May Valencia ng Karusipan, si Ma'am Wilma Corpus sa San Nicolas, Ma'am Wilma Ubaldo Corpus sa San Nicolas, si Pastor Dita Palacio Piedad sa Hong Kong, si Sir Randel Duque Balasan sa Karusipan Elementary, si Sister Berna Lagundino sa Maynila, Malaysia yata, si Sister Maribel Manantan, si Ma'am Pia Sumahit sa Turod, Turod High School, Cabugao, Turod National High School, si Pastor Presi Alibin sa Vigan, si Ma'am Chupi Lahara sa Italy, si Sister Elisa Barakiel sa Pampanga, Sister Marilyn Castillo Kumadre sa Hong Kong or Malaysia, si Sister Lita Manantan Ubaldo sa Canada, si Pastor Arnold Sabugo Bintar, si Ma'am Primitiva Serrano
Si Pastor Eli Remigio Gumanlawi sa Hawaii. Si Ma'am Irene Bruno sa Amerika. Si Adonis Ladera, Lawag. Si Pastor Loina Bringas, Valencia. Si Pastor Roel Agtagem. Si Ma'am Odette Sumahit Balasan. Ma'am Aleli Saribay Manantan. Si Lynn Cruz Agtagem. Chanel Sumahit Balasan. Ma'am Delia Rentar sa Lapasap Elementary. Si Ate Dita Duque. Si si Sir Patrick Valencia, nasabi ko na yata kanina. Rachel Ventura Fernandez, si Sir Veneran de la Cruz. Na doble-doble itong iba kasi nag-like sila, nag-heart din. So, si Sister Ami Kaiso, yan. Si Benz de la Cruz, si Kagawad May Valencia, si Sir Randel Duque Balasan, nasabi na yata kanina. Si Mark Makoy, Markley Saribay. Si Adonis Ladera, Renalyn de la Cruz, Patricia Marie Solmerin, Shekaina Amulong sa Kabarwan yata. Sianaya Pain, Catherine Galdones Agtagem ng Pampanga, Estrelita Jacob Mendoza, si Pastora, si Ma'am Fatima Jimeno, the principal for sa if I'm not mistaken, Santa Cruz or Santa Cruz yata. Si Sister Cristina Gasmen Maduli, si Eloisa Valenzuela, si Sir Nestor Kubangbang Jr. sa Kabugaw South Central School. Si Bombo Cyril Ann Baklig Gabriel, yan. Armand Jake Manantan, Minerva, Sister Minerva Eva Bringas, Pastor Jumar Fernandez sa Pagudpud, yan. Pagudpud, Ilocos Norte. Pagudpud, National High School ba yun? Or Tagipuro? Si Principal Floro Rapanan ng Sinait. Yan. Si Ma'am Laylin Siruno Saribay sa Hawaii or basta sa US. Lian Chia Gordulan, Maika Geneva Solmerin, si Sir Christian Encarnacion ng, if I'm not mistaken, Sigak. Yan. Kurt Justin Valencia, si Matt Valencia, si Pastor Jomers Onodonero. Yan. Si Saisi Sonido Castillo, Kenneth Sol, si Ma'am Galero Soliven ng ng San Juan South Central School. San Juan South Central. Yan. Si Marina Agchos, si Remary Ventura, Kimberly Kate Solmerin, at saka Ruth Bringas. At saka yung sa YouTube po, yung mga nag-like doon ay si Ma'am Martina Silario, si Ma'am Morlita Solima Pastor ng Salapasap Elementary, Sister Celia Sabugo, Marilo Valderrama, Lynn Cruz Agtagem, Resty Banyaga Tapaya, si Ma'am Daisy Doke, yan. Saan siya? Ewan ko kung sa Hawaii or saang banda ng mundo. Si Renalyn de la Cruz, Marisa Valencia sa Italy. Yan. Si Sister Bernadette Asuncion sa San Juan. Ronel Doke. May si Kagawad ba ito? May Castillo. Si Sister Eleanor Sumera sa Malaysia. Okay, si Pastor Mark Joel Kaiso. Ayan. Ayan na naman yung mga viewers natin ngayon. Si andyan si andyan si Ma'am Lorna Salom. Yan. Si Ma'am Luella Encilio. Si Jefferlyn Manantan.
Manantan, ano yan? Olores. Si Sister Eleanor Sumera. Ma'am Vilma Manantan. Yan. Or Manantan family. Si Sister Eleanor, si Justino Bersamina. Ma'am Teresa Vicente. Si Sister Vitalin Yunson sa Santa Cruz. Joy D. Villados. Yan. Sister Joy Villados. Sami Dolores. Yan. Justino Bersamina. Christine Alvarez. Pastor Presi Alivin. Novi Al. Yan. Yan po yung mga watchers natin ngayon, viewers natin. So, okay. So, yan din yung sister ko, si Sister Hood Estela, ang taga-Ventura sa Bangi, Ilocos Norte. Okay. So, yan mga kapatid. Tama muna yan. Kasi maagawan yung time natin sa Bible study po. So, next time, isya-shoutout ko kung makaya ko yung Bible study number 2 at number 3. Yan. Kung hindi nyo pa po napanood yun, i-scroll nyo lang itong dito sa homepage, dito sa Facebook page ko po, or sa YouTube. Ayan po, panoorin nyo yung number 2 at saka number 3. Pagsabayan ko siguro next meeting po. So, okay. So, para hindi na po tayo matagalan, dito i-review lang natin na yung sa chapter 5 po ay the cross. Uulitin lang natin yung chapter 1 po. Yung chapter 1 ay the Bible. Yan. Yun po, the Bible is the Word of God. Tapos na natin. Tapos, pumunta tayo sa chapter 2. Yun na, yung God. Napakarami nang na-discuss na topic dyan. Then, Man and Satan, chapter 3. Tapos na rin. Kung saan, tinakil natin yung mga iba't ibang kasalanan. Nako, nasagasaan yung idolatry, yung mga pag-aalay ng food sa kung saan-saan. Yan. At saka yung iba, yung lahat na kasalanan nandito po. So, all kinds of wickedness. Yan. Kasi, doon nga, namana na natin kina Adan at Eva. Kaya nga, dito sa chapter 4, God sent His Son, Jesus Christ, para tubusin po tayo sa pagkakasala. Yan. So, chapter 4, Jesus. And then, chapter 5, nakuha na natin yung the cross. Yun na yung lesson natin na huli ba? Yes. Ito na po yung huling lesson natin. Okay. So, i-review lang po natin sandali para hindi po natin makakalimutan. So, sabi po dito, God deals with all sin. Yan. Tapos, ano ba yung mga sin na yon? God reveals His power through the cross. God shows His love on the cross. God removed our sorrows on the cross. What else? Jesus took the punishment for our sins on the cross. Yan po. Tackle ang mga yan. Then, not only that God deals with all sin, but new relationship with God through the cross. Yan din. So, sabi dito, number 1, we become acceptable to God through the cross. Yan, in-accept na tayo ng Diyos kahit nasira po yung relasyon natin between God and man. And then, number 2, we receive forgiveness through the cross. Yan. And number 3, Number 3, we become members of God's family. Dahil tinubos tayo ni Jesus Christ, nagiging pamilya na po tayo ng Diyos. Dahil po sa cross na kung saan naipako si Jesus Christ. Racial barriers are broken through the cross. Sa pamamagitan ng cross din,
ay na ano yun, natanggal yung barriers ng lahat na uri ng tao. Yan po. Walang favoritism ang Panginoon. So lahat, yan, tanggal yung barriers are broken through the cross. What else? Sa letter C, freedom through the cross. So meron din tayong freedom dahil po sa cross na kung saan napako si Jesus Christ. Anong freedom yun? Yan po. Anong kalayaan? Ayan. So, number 1 is freedom from Satan. Number 2, freedom from past sins. So, yung mga past na sins natin, kalimutan na natin kasi pinalaya na po tayo ni Lord. Anumang mga sins na yon, kapag huminingi tayo ng tawad sa Panginoon at nagsisi po tayo, pinatawad na niya tayo at hindi na po natin alalahanin po. Yan. Then, freedom from present sins. Yung mga present na naman na sins natin ngayon, kailangan po nating makawala na. Yan. Mapalaya na po tayo. Kahit po gaano kalaki ang mga kasalanan po natin, patatawarin po tayo ni Lord kung tayo po ay hihingi po ng tawad sa Kanya. Ano pa? Dahil nga sa cross, kasi nga ipinako si Jesus Christ sa cross, siya po ang bumuhat sa ating umako sa ating mga kasalanan. Yan. So, freedom from sickness. Hindi po ibig sabihin na hindi na tayo magkakasakit physically, pero more po na ang ibig sabihin po dito ay maybe spiritual sickness na dahil po namatay na si Jesus Christ sa cross, hindi na po tayo masakitin spiritually. Pero pwede pa rin po na ito po ay yung sakit po na physical. Kasi siya ang greatest doctor natin, bagamat sabi ko noon na yung doctors gagamitin din, instrumento din ng Lord kung bakit po tayo gumagaling kasi yung mga gamot po, i-bless din ng Panginoon. Pero meron din po yung instant healing talaga, na divine healing po na sa pamamagitan lang ng prayer ay pagagalingin po tayo ng Panginoon. Kaya lang po, mag-ingat po tayo dahil meron ding akala natin nakakagaling. Pero yun po ay sa demons daw, sabi ng banal na kasulatan, yung inano ko noon, meron pang nabanggit doon po na witchcraft. Siguro nakakapagaling naman sila, pero yun, pandanian lang yun, hindi yung tulad kay Lord na kapag pinagaling niya talaga, kung instantly, kung nakalakad na yung hindi na babalik. Pero yung witchcraft, ang alam ko po, parang nakagaling lang sa panandalian, pero it's not according to the Bible, hindi po akong nagsabi. We should not consult witchcraft, sabi niya doon. So, pasensya na po. Kung sino po yung mga pumupunta, bahala na po kayo. Pero nasa Bible po na hindi po dapat kasi pati po yung yung natakil po natin noon yung mga iniaalay po na yung mga foods yan. Nako, table of the demons, sabi niya dito sa paano pa kung kinain ng mga bata na halimbawa may nakaalay doon sa labas o sa tapos kinain ng mga bata, nako, ano ba yan? Dinaki-table sila sa demons, sabi niya doon. Kasi sa demons daw iniaalay, sabi sa Bible. Bahala na po kayo. Yan. Then, freedom from the curse. And then, hindi na po tayo, yung Christ redeemed us from the curse of the law. Ay, sandali lang po. Ayan po. Hindi kasi hindi maganda yung niya.
Ayan si Ma'am Mary Kate Casilia sa vegan. Andyan rin si Jenny Valdez Paita. Marvelous Anor. Si Ma'am Marvi sa Sinait. Good evening, Ma'am. Lisel Biray. Yan po. Yan. So, welcome po sa ating Bible study. Ayan, medyo bangking yan. Hindi ko yan. Okay po. So, ngayon, natakal din natin yung excuse po. Yan. Natakal din natin yung freedom from everlasting death. Ibig pong sabihin na yung everlasting death po ay yung sa hell. Yan. Pero po, dahil sa cross, imbes na mapunta po tayo sa hell ay hindi na po, kundi po free na tayo sa everlasting death. Yan po. Bangking talaga. Ayaw. Dali lang. Pasensya na po. Okay. So, lagyan ko na lang ng ganyan. Wala po kasi yung ayan. Ayan, mas maganda na siya. Ayan. Ngayon po ay dadako na tayo sa chapter 6. Kasi yun, yung nag-end po tayo doon sa love and justice meet at the cross. Yan. So, ganyan kahalaga po yung role ng cross kung saan po napako si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan. And then, the cross is the center of history. Yan. Natakal din natin. So, yan na. Yan na nag-umpisa yung history natin. Okay. So, ngayon, dadako na po tayo sa the blood of Christ. Yan. So, yung the blood of Christ po, in shedding of Jesus Christ's blood on the cross, was a factor in order for us to receive forgiveness po. Yan. Para po tayo ay mapatawad, yan po, kailangan po ang blood ni Jesus Christ. Kasi sabi po doon sa Hebrew 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Yan. So wala daw po mapapatawad kung wala po yung blood ni Jesus Christ. Ayan po. So, letter A, life is in the blood. Ano ang sabi po doon sa Leviticus 17:11? Ang sabi po sa 17:11 ay for the life of a creator is in the blood. Sabi, for the life of the creator is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves. It is the blood that makes atonement for one's life. Yan po. So, ano ang sabi dito? Atonement. So, yung blood that makes ay yun po ang blood ni Jesus Christ. Okay. So, sabi dito, when we sin,
We earn death. Sabi sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Yan. So, kamatayan ang kaparusahan sana ng ating mga kasalanan po. But, Jesus paid. Kaya nga, ang wages ng sin is death, pero dahil po si Jesus Christ namatay, siya po yung nagbayad sa ating mga kasalanan. So, Jesus paid this penalty for us by shedding His blood or dying for us in our place po. Yan. Atonement means to be made at one with God. So, this made it possible for us to be at one with God. So, Jesus' blood means we are no longer His enemy, but His friend. So, His sons and daughters, yan, by faith, we accept what Jesus did for us. Yan. So, ano daw po, what sin does to our life? Ano daw po ang magagawa ng kasalanan sa ating buhay? Na kung, na dahilan po kung bakit ang blood ni Jesus Christ ang iwalay tayo. Yan. So, sabi dito, it makes us feel guilty. My guilt has overwhelmed. Sabi dito, me like a burden too heavy to bear. So that is Psalm 38 verse 4. Now, kasi nafe-feel natin ang guilt. Kung mafe-feel natin ang guilt, parang ang bigat-bigat po, di ba? Yan. So, yan. So, the accuser of our brothers who accuses them before our God day and night. Sino yung accuser natin? Nakabantay dyan si Satan. So, it allows Satan to accuse us. Si Satan din ang mag-a-accuse sa atin. Ikaw, ganito ang ginawa mong kasalanan. So, yun, magigilt na tayo. At saka po, sin demands the death penalty. So, in Ezekiel, Revelation 12:10 pala yung sinabi na, the accuser of our brothers who accuses them before our God day and night, yun si Satan po. Ngayon, yung sin, it demands death penalty. So, sabi dito sa Ezekiel 18:4, the soul who sins is the one who will die. Yan yung kaluluwa po natin. Yung kaluluwa po natin na nagkakasala po, yun ang mamamatay, yun ang mapapanis sana. Yan. Kaya lang po, dahil sa blood of Jesus Christ, it meets all our needs. Ayan. So, letter A. Ano na yun? Paano ma-meet ang ating mga pangangailangan dahil sa blood ni Jesus Christ? Yan. So, letter A. The blood is for God. So, the blood is for God. In 1 John 3:4, it says, sin is breaking the law. Yan. So, the blood of Jesus Christ wholly satisfies God's law, which requires a penalty for breaking the law. Yan. So, 1 John 3:4, it says, sin is breaking the law. The blood protects us from the penalty of breaking the law, that is, death. In Exodus chapter 12, sabi doon, God commands the people of Israel to put the blood of a lamb in their door posts to protect them from the destroyer, who would kill the entire firstborn. This lamb was a picture of the lamb, and that is Jesus, who could come later
And God said, when I see the blood, I will pass over and protect you. That is in Exodus 12:13. Ano po ang kwento dito? Alam nyo ba yung kwento po dito? Sa Egypt kasi, inalipin ng mga ni King Pharaoh, inalipin niya yung mga Israelites. Yan. So, ginawa silang servants nila. Yun po. Ngayon, dahil nung inalipin na niya, sabi ni Moses, lubayan mo na kami para makaalis na kami dito. Yan. Pero ayaw ni King Pharaoh hanggang sa nangyari po yung 10 plagues. Yan po yung 10 na plagues or siguro ang alam natin para itong pandemic. Para pong pandemic, yung plagues na nangyari sa Egypt. Yan. So, yung mga sinabi ni Moses sa mga Israelites, sinabi niya kay Moses na kasi ang huling plague po ay yung mamamatay lahat na eldest sons. Pati yung eldest son ng hari po. Ng king ng Egypt. Si King Pharaoh, paraon sa paraon. Yan. So, ang sabi ni Moses, ang sabi ni God kay Moses, lagyan nila ng dugo doon sa mga sa tarangkahan ng mga doors. Yan. Yung mga Israelites. Para kapag nakita nila yung dugo, sinisimbolo kasi nito yung dugo ni Jesus Christ. Kasi alam na ng Diyos na maisugo si Jesus Christ dito. So, ito ay sinisimbolo na. Nangyari ito doon sa Lumang Tipan. Diba sabi natin doon sa Bible, sa the Bible in chapter 1 ay wala pa si Jesus. Kasi God siya doon sa Old Testament, si Jesus doon. So, dito lang sa New Testament nasulat yung kanyang pagkatao po. Ayan. So, dito, bakit ginamit na ang blood? Yan. Kasi alam na ni God na isesend niya si Jesus Christ na pupunta dito sa sanlibutan to redeem. Yan. To redeem the people from sinning. Yan. So, binayaran niya po yung kasalanan natin sa cross. So, anong nangyari? Yung mga may blood doon sa pintuan ng mga tahanan nila, hindi po namatay ang kanilang mga eldest sons. Yan. So, yung mga Egyptians yun, namatay lahat. Yan. Yun ang sign kung bakit na-save yung mga Israelites. So, kapag walang blood doon sa doorpost nila, talagang mamamatay yung mga eldest sons yan po. Now, so dito, fellowship is restored. Sabi doon sa Romans 5:8-9, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Yan. So, talagang na-restore yung fellowship natin with God dahil po sa pagkapako ni Jesus sa cross, dahil sa kanyang dugo. Yan. So, we are redeemed or purchased back from slavery. Inalipin na po tayo ng kasalanan po dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. But in Ephesians 1:7, ano ang sabi dito? Sabi niya, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Ayan po. So, mapo-forgive na po yung mga sins natin dahil po sa blood ni Jesus Christ. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan kasi
yung kahit po gaano kalaki ang kasalanan natin, patatawarin tayo ni Lord kung tayo po ay magsisisi. Kasi nandun na yung blood ni Jesus Christ po. Ayan. Okay, so dadakot na po tayo dito sa the blood is for man. No? So the blood of Jesus Christ has satisfied God. Yan. Now, it is to satisfy us in the cleansing of our conscience from guilt. Yan. So, bagamat guilty tayo kung nakakagawa tayo ng kasalanan, ito po ay, ano po? Ito po ay cleanse po tayo ng blood ni Jesus Christ from guilt. So, sabi sa Hebrews 9:14, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Ayan. So, para po magsilbi tayo sa Panginoon. Yan. Kaya, yung blood ni Jesus Christ ang huhugas sa ating mga kasalanan. Next, number 2, the blood sanctifies us. Yan. Isa-sanctify tayo ng kanyang blood. Hebrews 13:12. And so, Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through His own blood. So, through the blood of Jesus Christ. Kaya nga po, kapag may mga evil spirits, kapag tayo ay pray po, nagka-cast out ng mga evil spirits, pwede nating gamitin na yung the blood of Jesus Christ will cover the person kasi natatakot ang mga demons sa blood ni Jesus Christ. Bakit? Ito po ay magsasanctify sa atin. Yan. To make us holy. Hindi man po tayo yung glorified body na o hindi man tayo talagang holy na. Pero at least, day by day, the Lord is changing us. Yan. If not instant, gradually. Now, the blood brings us close to God. Yan. So, sa Colossians 1:20-22, ang sabi po dito, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood, shed on the cross. So, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now He has reconciled you. Yan, Colossians 1:22. So, maging closer na tayo sa Diyos through the blood of Jesus Christ. Yan. So, close na tayo uli, na-restore na yung pagkasira ng relasyon ng Diyos at tao, na-restore tayo, parang yung cross yun ang tulay natin na bumalik sa Father God. Yan. So, number 5 po, the blood perfect us in the sight of God. So, in Hebrews 10:14, because by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Yan. So, the blood perfect us in the sight of God. Yun. Pwede po tayong maging perfecto sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng blood ni Jesus Christ. Yan po. Another, the blood is against the devil. Yan. So, Satan's most strategic activity in this age is as the accuser of the brethren. Sa Revelations 12:10, in this activity, the Lord confronts him. Si Satan ang kinonfronta niya with his special ministry as high priest through his own blood. Yan po, sa Hebrews 9:11-14.
So, number 1, na bakit po nasabi natin na the blood is against the devil? Because, number 1, the blood puts God on man's side against the devil po. Yan. So, ano po ang sabi sa Romans 8:31? Ito po ang sabi. If God is for us, who can be against us? Who will bring any charge against those whose God has chosen? Shall God who justifies? Who is he that condemns? Will Christ Jesus who died more than that? Yan na yung sinasabi ko na hindi tayo dapat mang-condemn. Yan. Hindi po tayo dapat manghusga. Will Christ Jesus who died more than that, who raised to life, and is at the right hand of God, and is also interceding or praying for us. Sabi doon sa Romans 8:31, 33 to 34. Yan. And so number 2, the blood dissolves all Satan's legal rights of ownership. Yan. So yung blood ni Jesus Christ, nawala yung legal rights ni Satan. Yan. So in Colossians 1:14, sabi doon, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ayan po. So, redemption means to buy back. Yan. O, sino yung mga nandyan na naman? Ayan, si Pastor Arnold sa Bugo is watching. Ayan. Si ate, si ate Delia. Yan. Jesusa Tisbe Sabaliano, yan, is watching. Jesmar Castillo Doque, Delia Cambe, ayan, in Hong Kong, si Sister Delia. Nandyan din si Maricel Turgano Gander, sa Amerika yata siya. Ayan, ang principal sa San Juan District, si Ma'am Sosima Villaflor. Yan po, asawa po ng EPS natin na si Sir Nestor Villaflor. Pastor Arnold Sabugo, Inventar. Yan. Sino pa yon? Chesney Kate is watching. Jonel Pasis Pines. Si Sir Junel Pines. Yan. Welcome to our Bible study. Yan. So, sabi po dito, the blood dissolves all Satan's legal rights of ownership. So, kung dinisolve niya po yung legal rights ni Satan, kung gagamitin natin ang blood ni Jesus Christ, yan, i-dissolve niya yan. Kaya, one time po, nung nag-cast out po kami ng mga na-demon possessed, talaga yun, gagamitin mo talaga na through the blood of Jesus Christ. Sabihin talaga natin yun. Kasi, i-dissolve niya yung Satan's legal rights of ownership. Yan. In the name of Jesus, in the blood of Jesus Christ, ganun po. Makapangyarihan po. Yung name ni Jesus Christ at saka yung blood niya po. Kasi, redemption means to buy back. Yan. And we are under new ownership. And the price that was paid for us was the shed blood of Jesus. Yan. Now, in 1 Corinthians 6:19 to 20, ano po ang sabi doon sa 1 Corinthians 6:19 to 20. Ibabasa nga natin dito sa ibang version na naman ito, sa The Living Bible. Yan. So, The Living Bible. Sa 1 Corinthians 6:19 to 20, ito po ang
Sinasabi po. Yan. Ay, 1 Corinthians, 2 Corinthians naman itong binabasa ko. Yan. So, sa 1 Corinthians chapter 6, verse, ano ang sabi dito? 19 to 20. Ito po ang sinasabi sa 19 to 20. Yan. Haven't you yet learned that your body is the home of the Holy Spirit God gave you, and that He lives within you? Your own body does not belong to you. Yan. For God has bought you with a great price. So use every part of your body to give glory back to God because He owns it. Yan po, mga kapatid. So, bakit po tayo, lahat daw na body po natin ay gagamitin natin? So, paano? So, kaya nga po, doon sa mga awitin, pwede tayong pumalakpak para sa Panginoon, pumalakpak kapag umaawit. Kasi sabi dito, gagamitin natin ang ating mga parts ng body natin to worship Him po. Yan, kung ang ating mga kamay gagamitin sa pagtutugtog. Yan, basta po ma-worship natin ang Panginoon. Sabi dito is home of the Holy Spirit itong body natin. So, kapag po may nagtatangkang mag-suicide, ganun po, malamang po na hindi siya maliligtas. Bakit po? Sinira niya. Sinira niya ang templo ng Diyos. Sabi dito, we are the temple. Our body is also the temple of the Lord. At home, sabi dito, home of the Holy Spirit po. So, kapag sisirain natin, kung magsusuicide tayo, hindi po yan kalooban ng Panginoon. O, andyan na naman si Ma'am Rebelin Villanueva. At saka si Ma'am Minda Agustin sa Bintar, Ilocos Norte. Yung best friend ko po na pumupunta noon sa Bible School. Yan po. So, sabi dito, yung sinabi ko na this is the temple of the Lord. Siguro, tatanungin ninyo, so masama po ba yung mga bisyo? yan yung siguro tatanungin ninyo kasi nakakasira sa katawan. Ito po ay templo ng Diyos, tahanan ng Holy Spirit. So, masama ba yung mga bisyo po? Ano yon? And the like, sabi niya doon sa mga drunkenness, meron yata doon sa binasa natin na sins noong chapter 3. Yan. Lahat daw na makakasira sa ating katawan ay yon, siyempre, kasalanan kasi hindi natin dapat nasisirain itong katawan natin po kasi ito po ay templo ng Diyos o kaya ay tahanan ng Holy Spirit. Bahala na po kayo kung ano-ano yung mga makakasira, basta kahit anong makakasira sa katawan natin, yan, parang sinisira na natin ang ating katawan. Bahala kayo. Yung mga vices, mga pero yung iba sabi nila hindi naman ganun-ganun kadali, pastora, natanggalin ang vices. Yung iba nag-i-effort sila, yung daw cigarette, kasi yung cigarette ay nakakaano sa lungs natin. 'Di ba? Doon sa ng doktor, yun pinopos nila kung paano sinisira ng cigarette ang lungs. Yan. At saka yung iba di much more naman yung mga mag-suicide na mag-take sila ng insecticide or whatsoever. Naku po, malamang na hindi po tayo maliligtas kung gano'n yung ating kaluluwa. Kasi po sinira natin yung katawan na binigay po ni Lord, na templo po ni Lord. Pero hindi naman nakasalalay. Kung tatanungin nyo ako na hindi ba masisave yung may mga vices? Yan. Sila pa rin po ang mag-uusap sa Panginoon.
Mm. Hindi po natin sila i-judge. Ang role lang po natin ay paalalahanan na, o yan, nakakasira yan sa katawan. Yun. So, pero yung sabi naman ng iba, ano lang, pampaganang kumain, ano yung mga bahala kayo po sa reasons ninyo. Basta po, ang sabi lang dito, ang body po ay temple ng holy na temple. This is the temple of God and this is a home of the Holy Spirit. So hindi po natin dapat sirain. Yun po, doon po napupunta yung ano. So yung pagbabagong buhay, doon po mapupunta yung sinabi na yung pinag-usapan natin na born again, na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung ipinanganak muli po, na yun, yung nabaptized in water, na model po si Jesus Christ. Yan po ang differences sa ibang religion. Yung iba-ibang religion, iba-ibang practices po ng baptism. Bakit po? Yung iba, binibinyagan lang, yun na ang baptism sa kanila. Pero si Jesus Christ po, malaki siya nung, 30 years old siya nung nabautismuhan sa tubig. As mismong si John the Baptist po ang nagbaptize sa kanya. So, modelo siya. Kaya hindi rin natin pwedeng laitin yung mga, mga nagbabaptize sila sa water. Ay hindi. Kasi modelo nga si Jesus Christ. At meron din yung sinabi niya, go into all the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Yung baptized po doon ay iba po sa dedicate. Yung baptized talagang mabautismuhan po sa tubig. Yan. Yung dedicate po, yung maliit na ano. Pero yung sa iba, baptized ang ginagamit nila sa binyag. Yan. Diyan na nagkakaiba yung mga iba't ibang religion po. Sa amin po, yung baptized in water talaga. Yan. Sabi doon, baptize them in water in the name of Jesus Christ. Yan. Sabi doon na one who is born in water and in spirit, yun po. Ayan. Yung water na sinabi doon, mabautismuhan ka talaga sa tubig. Yan. Kasi hindi naman mabautismuhan sa tubig yung bata na yung binibinyagan. Dedicate sa amin yun. Yan. So, yun po. So, sa Acts 20:28, yun na sinabi na doon na the church of God, which He brought with His own blood. Yan po. So, tinubos ni Jesus Christ yung, kaya nga, nagiging Church of God na po. Yan. Nakakatuwa yung mga discussions natin in the past. Di po ba? Sabi ko, yung pinagpipilitan na yung kapatid na sumulat sa atin na yung Church of Christ na pangalan. Di ba ang sagot ko naman, kung yung pangalan ang pagbabasehan, dinanalo na kami 6 times yung Church of God. Pero yung Church of God at Church of Christ actually is the same. The same po. Church of God. Kasi may flux sabi doon. Yan. Pero ang ginagamit lang nila yung Church of Christ para kapangalan ng church nila po. Pero kung tutuusin, yung Church of Christ at Church of God, the same po. Pero kami po, hindi tayo nagbabase sa pangalan ng simbahan. Pati po yung, di napakaliwanag sana, yung unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi, yung binasa ko, last Bible study po, na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. O kung yung religion lang ang iniaalok ko sa inyo, mga kapatid, napakalinaw doon. Pwede ko sanang sabihin na, nako, kung hindi kayo mag-born again kapatid, hindi nyo raw makita ang kingdom of God. Pero hindi po literal yun. Yan, yung sinasabi ko. Yung Iglesia ni Cristo, binubuo po ng lahat na mananampalataya kay Jesus Christ. Yan po. Universal yan. Lahat na mananampalataya. Hindi ibig sabihin na yung natatakan lang po. Yung tatak ng simbahan po, hindi. Yan.
So, pati po yung Church of God, the same din. At saka po yung born again. Kung ano yung religion mo, pero tinanggap mo, binago ka ni Lord. Kasi, yun, ipinanganak kang muli. So, nabautismuhan ka. Pero, yun po, yung sinabi ko mga kapatid na merong mga bagay din na hindi na natin pakialaman kung ano ang plano ng Diyos. Kasi, hindi dapat nagkukontradik ang Bible. Bakit? Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Believe lang doon ang nandun. Pero, meron ding bahagi na sinabi na dapat mabautismuhan sa tubig at sa spirit. Pero, hindi ito nagkukontradik na bakit doon believe lang. Wala namang sinabing mabautismuhan. Pero sa iba, merong dapat mabautismuhan in spirit. Yan po yung sinabi ko po na may mga decisions o kaya may mga mysteries ang Diyos na hindi na po natin pakialaman kung ano po yung decision niya. Kasi po, uulitin ko yung naipako na kriminal sa kanyang kanan. Si Dimas or si Istas. Ba yun? Yun. Yung nasa kanang bahagi ni Jesus Christ. Sabi niya, "Lord, remember me when you will be in the paradise." Yan. Pero, ano ang sabi ni Jesus Christ? Hindi niya sinabing, ay hindi ka pa nabautismuhan sa tubig. Yan. Hindi ka pa nabautismuhan sa tubig. Pero ang sabi po niya, "Today, stay with me in paradise." Yan. So, yan po yung ini-emphasize ko na hindi po religion. Kasi, hindi niya sinabi, ay, wag muna. Ano bang religion mo? Hindi niya tinanong. Ano ang religion mo? Mag-religion ka muna, papasok ka muna sa ganito para maligtas ka. Walang sinabi po. Pero sabi niya, today, nagsisi in that hour. So, yun po ang ibig kong sabihin. Ang ibig sigurong sabihin ng Panginoon dito para hindi nagkukontradik ang Bible. Kung meron pa tayong time na magpabaptize in water, kasi siya yung modelo po. Yan. Magpabaptize tayo. Yan. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Pero po, kung siguro wala na talaga tayong time, lalo na yung ngayon lang niya nakikilala si Jesus Christ, hindi siya nagsisi kasi hindi niya narinig yung mga salita ng Diyos. At ngayon lang nagsisi, halimbawa, mamamatay na siya. Nasa bingit na ng kamatayan. Yun po ay ipasa Diyos na natin. Bahala siya kung ano ang decision niya. Hindi nga nabautismuhan. Pero in that time, isasauli na niya ang kanyang buhay. Wala nang time magbaptize. Sa Diyos na yan. Bakit naligtas yung... Pero hindi natin hintayin po na baka naman hihintayin natin. Sige, tsaka na lang ako magbaptize pag nasa bingit na akong ng kamatayan. Ay, hindi naman po. Kasi hindi natin alam kung ang pagkamatay natin ay accident. Nakapagsisi pa ba tayo? Yan po. Hindi po natin alam. May mamamatay sa sakit, kung hindi mamamatay sa sakit, accident, kung hindi accident, ano po ba, disaster, kung hindi disaster, natural death na lang na basta naupo doon, kung naupo, kinuha na ni Lord ang kanyang buhay, hindi po natin alam po kung papaano kukunin ni Lord ang ating buhay. Ang the best po ay kailangan pong ihanda natin ang ating mga sarili. So, yung mga trabaho natin ay temporary lang ang mga yan po. Yan. Oo. Kaya kahit may trabaho po tayo, binibigyan po natin ang time para sa Panginoon po. Para sa ganoon, maihanda natin ang ating soul. Kasi kahit gaano karami ang possessions natin, ang ating kayamanan, mga kapatid. Sabihin ko sa inyo, kahit nakuha nyo, sabi sa Bible,
ano ang ating mapapala kung makukuha natin ang lahat na kayamanan sa mundo, pero yung kaluluwa natin saan pupunta? Yan. Kaya nga, kung minsan, mas mabuti pong kahit simple lang tayong mamumuhay, kung alam natin ang ating kaluluwa po ay pupunta po sa Panginoon. Kaysa naman, napakarangya tayo, wala naman tayong madala na kayamanan natin, isa pa, yung kaluluwa natin. Kahit napakayaman natin, kung ang kaluluwa natin ay mapupunta naman, maghihirap doon, habang buhay yun. Eternal torment, yun po ang dadanasin ng mga hindi po magsisisi, ang mga hindi po maliligtas. Yan po. So, ngayon po, so letter D, patapos na tayo. What the blood of Christ has brought us. So, it purifies our heart. Yan. So, sa 1 John 1:7, sabi po doon, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Yan po. Kaya nga, ay yung awitin na, purify your people, O God. Cleanse us with your fire. Yan. O Lord. Kasi, ang blood ni Jesus Christ na po ang magpo-purify sa atin. Okay, so ano pa ang maitutulong ng blood of Jesus Christ? Magkaroon po tayo ng eternal life or buhay po na walang hanggan. In John 6:53-54, Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Ito naman po, ito yung sumisimbolo po doon sa communion. Yung meron tayong communion sa churches natin na iinumin. Ay, ano yun? Yung, sabi nito, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood. Yan. Diyan na naman tayo po na may diferensya sa ibang religion po. So, sa atin po, kapag nag-communion tayo, kapag nagko-communion kami, kakainin talaga namin yung bread. Yan po. And, iinumin din namin yung cup. Ano yun? Yung sumisimbolo sa blood ni Jesus. Diba? Sa ibang religion, yung priest lang ang umiinom doon. Diba? Yan, yun din ang isang difference. At saka yung difference natin, yung nagtanong sa akin kung ano po ba ang difference sa church nila at saka sa amin, yan po tinanong niya. Kaya ang sabi ko doon sa idolatry, doon wala na kami doon. May cross diyan, pero wala pong idol na nakapako. Bakit po? Kasi nag-resurrect na si Jesus Christ. We are no longer after seeing Him na nakapako pa dyan, na makikita mo pang naghihirap, parang nabibigatan ka pa, na makikita mo na naghihirap dyan. Yan po, yung isa. At saka, sabi kasi doon sa mga binasa ko doon na, do not worship engraven images. At saka, do not make for yourself. Sabi kasi, jealous daw ang God. Kasi yung mga images daw po, ay may mata nga, hindi ka naman makita. Hindi naman niya makita yung pangangailangan mo. Meron nga siyang bunganga, hindi ka naman niya masagot. Kung ano. Kaya sabi doon, pinagbabawal na i-worship natin ang mga yon. At saka, pati yung mga propeta ay yung mga nagsasabi raw na i-worship natin ito, sabi na ko, mapapanis din yung 3rd hanggang sa 4th generations po. Yun.
yung binasa natin noon. Yun ang isang difference. Pero hindi po tayo nagja-judge kasi yung mga kapatiran naman na iba, hindi ko naman sinasamba. Sabi naman nila, pumunta ako sa simbahan. Actually, ako rin mga kapatid, kung pumupunta ako dun sa simbahan kasi kung may namatay na co-teachers o ano, kasi masama naman kung ikaw yung kontrobersya doon, kung hindi ka lumuhod, tinitingnan ka lahat ng mga tao. Wala namang masamang lumuhod ka doon, basta hindi doon sa harapan ng rebulto po. Yan. Pero kung doon na sa talagang graven image, doon ka lumuhod, yun, winorship mo. Pero kung doon yung, yung sabi lang doon, luluhod tayo. Sa palagay ko naman, hindi naman masama kung luluhod ka doon, nag-worship ka pa rin sa living God. Yan po. Kasi marami nang mag-create yun. Kung ikaw lang naiisa ka na hindi lumuhod doon, yan, pinagchichismisan ka ng lahat ng mga tao doon. Pero, kung ikaw lang ang nakakaalam sa relasyon mo sa Panginoon, kahit lumuluhod ka doon, nag-worship ka sa living God na hindi po doon sa mga graven images. Yun po. At saka yung mga paulit-ulit po, yun ang katanungan na sinagot ko. Bakit daw ulit-ulitin? Kasi sabi doon, refrain from kasi kung inulit-ulit natin 20 times, 30 times na yun, na kung minsan nga nakikita ko yung mga gumagawa nun, naiidlip na rin sila. Minsan meron nang naidlip, pero ginanon nila, yun, nagdasal uli. Kasi ang haba-haba na. Ang haba-haba, the same naman. Yun. The same naman. Ano ang sabi doon? Sabi niya, hindi naman daw bingi. Yan, hindi naman daw bingi ang ating Diyos. Kasi before po, nasasabihin natin, hihingin natin yung hihingin natin sa Kanya, alam na po niya ang ating mga pangangailangan. Yun ang difference na isa. Kaya, kasi may the Lord's Prayer doon, yun talaga ang modelo, yung the Lord's Prayer. So, yung the Lord's Prayer, uulitin ko po ang steps noon. Una, papupurihan talaga natin ang Panginoon. Yan. So, bahala ka kung anong sasabihin mo, basta papupurihan mo. We praise you, God. Papupurihan ka namin ang iyong banal na, bahala ka na, basta papupurihan, papuri yan. Na second step ay magpasalamat. Pasalamat muna, huwag ka munang hihingi. Yan, papurihan natin siya, then pasalamatan natin siya. Pangatlo po, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Bakit? Nauuna yung pagsisisi kaysa paghingi. Kasi doon sa pagsisisi po, kapag pinatawad na ni Lord yung ating mga kasalanan, wala na pong hindrance na ibigay niya yung kasagutan sa ating mga tanong po, ay mga hihilingin. Ayan. So, before na mas mabuti daw na ipag-pray pa natin yung iba before na yung sarili natin. Mas mabisa yun, mas gusto ni Lord yun. So, mag-intercede muna tayo. Ipag-pray natin yung mga kapitbahay natin, yung mga katrabaho natin, yung mga kababayan natin, etc. Then, saka na yung para sa ating sarili. Hingin na tayo sa ating sarili. Yan. Then, seselyuhan na natin sa pangalan ni Jesus Christ. Kasi hindi po yan makakarating sa Ama kung hindi pamamagitan ni Jesus Christ. Yon ang pagkakaiba. Yon yung katanungan po. So, sabi dito sa Ephesians 2:15, approach to God. Yan. So, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Jesus Christ. Yan. So, yan na yung pinakalas niya. Kaya sinasagot na lang natin yung mga katanungan. Hindi, nakalimutan ko pala yung pagkain ng dugo na sinabi. Nakalimutan kong ihanda yung reference ko. Na, sabi kasi doon yung sa pagkain ng dugo. Kasi, hindi naman natin kinukondem kasi hindi naman siguro yan ang basehan ng pagkaligtas ng isang kaluluwa, yung pagkain sa dugo. Kasi meron ngang verse na sinabi na
hindi daw doon hindi daw sa kung ano yung ating kakainin, kundi sa yung lumalabas sa bibig. Yon, yung words that comes out from ano, yon. Pero siyempre, sabi naman nung iba, ay masarap daw, ay bahala po kayo. Bahala po kayo. Pero sa akin naman, basta merong sinabi doon na kapag magkakatay kayo, yung dugo, i-pour mo talaga sa lupa, sabi doon. Kasi yun, para daw, kasi ang dugo, ang buhay, parang ganun. Kapag kinain mo ang dugo, parang kumain ka na rin ng buhay. Kasi kung wala ng dugo yung tao, mamamatay na, wala ng buhay. Then, so ibig sabihin parang kumain ka na rin ng buhay, ganun. Psychologically. Pero scientifically naman, kung may disease yung hayop po, at at kinain mo yung dugo, parang napunta na rin po sa iyong body yung disease. Parang ganun, scientifically Oo. Pero hindi po yan ang basehan ng masisave po. Yan. Nabanggit doon lang. Yan. So, ano pa po? Yung ano po, yung katanungan about yung pagkukurus daw. Bakit daw wala daw sa Bible, sabi ni kapatid. Yan, kapatid na Bernardine. Sabi, lahat doon, marami naman siya ang binigay na topics doon. Wala daw yung purgatorio, yung marami doon, pero hindi ko pa itatakil ngayon kasi medyo wala na tayong time kasi sinyat out ko nga yung mga nag-like, yung mga siyempre medyo itatakil natin siguro next time yon yung mga Doon po sa pagkukuros na pakinggan ko po yung isang pare. Yun daw po ay tanda ng pagiging Catholic. Yan. Yung magkukuros ka dyan, yung sa ngalan ng Ama, Anak, yun, Espiritu Santo, parang ganun. Tanda raw yun ng isang Catholic. Yan po. Sa palagay ko naman, wala namang masama. Oh. Pero sa amin lang, hindi naman masama yun. Pero sa amin lang, hindi lang namin nakasanayan po. Oh. Kahit punuin mo ng kurus, walang masama. Pero wala namang Oh, yan. Kaya lang po, hindi lang namin yan kinagawian, hindi namin kinaanuhan. Yun. Kung yung tanda ng pagiging Katoliko, bahala. Bahala kayo. Yan. Kung yan ang tanda ng pagiging, yun ang naano ko. So, yung mga nagwo-worship po sa idols, yung talagang sinasamba mo. Ewan ko kung ano ang interpretation nyo. Pero, dito kasi sa Bible nabanggit po na yung pagpipray pa nga na parang nabanggit din dito na instead po na yung mga ang pagkabanggit ay yung mga nagpipray sa mga lansangan po na parang pinapakita sa mga tao. Sabi, mas mabuting papasok kayo sa kwarto ninyo at doon kayo sa manalangin sa buhay na Diyos. Yun po. So, bahala na po kayo. Total, sa last Bible study natin, yung mga hindi po nakapanood, panoorin nyo yun at o kaya mag-request kayo ng complete copy sa akin ng lahat na Bible study natin para isend ko po sa messenger nyo. Yung mga interesado po, yan. Kasi kung hindi po interesado, hindi niya yan pakikinggan. Kahit i-share ko yan i-share sa mga messenger, kung hindi po siya interesado, hindi niya yan pakikinggan. Pero yung mga interesado po, may I know po, para talagang i-send ko po sa messenger nyo kung wala pa sa inyo yung mga complete po na since from the beginning, para yun, parang kurso kasi ito. Oo. Kasi foundation ito na kurso ito kung matatapos talaga natin. Para na tayong graduate sa yan.
Okay, so mga kapatid, yan po, ano pa yung, kung may mga katanungan din, kung may mga katanungan pa, siguro matatakal din natin dito sa susunod. Yan. Kasi ang susunod na ay resurrection na. So, meron pa palang nagtanong na, how about si Mary? Yan. So, ano po ba ang sa inyo si Mary? Intercessor ba siya? Yan. So, itatakil yan natin sa susunod. Kasi po, dito na, dadako na tayo sa the resurrection. Yan. So, marami na naman tayong sasagutin ko yung ibang mga katanungan doon kasi may mga topics din na susunod na aasikasuhin natin. So, yan mga kapatid. So, ang pinakamahalaga dito ngayon, may commitment tayo. Pwede niyong sundan ang commitment na ito. Please follow after me kung mag-commit po kayo. I now understand what the shed blood of Jesus means to God, to Satan, and to me. I make my commitment to share with others the truth concerning the blood of Christ. I will remind myself often of the covenant God has with me to forgive my sin and cleanse me from sin and protect me from Satan's harm. Yan. Uli. Ayan, so, mga kapatid, yan na naman po ang Bible study natin ngayon at maraming salamat sa mga lahat na pastors na nakikinig po. Alam ko po, nagbaback up po kayo at uulitin kong i-shout out. Nakalimutan ko pala si Pastor Levi Salvador. Yan, din yung kasamahan din namin sa District 3. Yan, si Pastor Nimpa Tadena, si Pastor Rodel Aquino. Yan po, nakalimutan ko noon na binanggit last At sa pamumuno rin po sa lahat po ng mga pastors sa Bethel Central Churches of the Philippines Incorporated, sa pamumuno po ni Reverend Nathan Tuson, at saka po yung mga nasa board, natin sila Pastor Alex Abalos at Pastor Gigi Abalos. Alam kong nandyan sila na nagpipray. Sila Pastor Ma'am Emmy Kumadre, Ma'am Emmy Pastor Emmy Agregado po. Yan. At saka po yung mga kapwa pastors sa Ilocosur, in the entire Ilocosur, sa Ilocosur Ministerial Fellowship po sa pamumuno ni Reverend John Lacaden, at sa Espada po na sa pamumuno rin ni Reverend Renato Tabaco, at saka po sa yung ibang ministries din sa pamumuno rin ni Reverend Mike Mahor na director po ng Genepa Scholastica. Yan yung mga kasama namin na mga pastors po na nagpipray. Yan, so maraming salamat po lahat sa inyo, at sa inyong mga sumusubaybay po, pinagpipray din po namin kayo. At nakita ko rin po nung nakaraang Bible study, nandun din si Reverend Dr. Leo Bacolod. Siya po yung isa sa mga mentor po natin. Yan. So, unti-unti po na bless ng Panginoon ang Bible study na ito, kasi po nakaka-bless po. Napakarami na pong professionals na nakikinig po na halos nakalimutan ko ring i-shout out si Ma'am Suraida, yung EPS po sa Batak na batchmate ko po. Yan, si Ma'am Suraida. Yan.
So, purihin ng Panginoon. Dito na naman po mag-i-end ang ating Bible study. At sa susunod po, i-shout out ko yung mga nag-like at mga nag-share, nag-comment sa Bible study number 2 at number 3 siguro. Pagsabayin ko na yung dalawa. Para sa susunod na naman, ang i-shout out ko yung Bible study number 3, 4 at saka 5. Ganon po. So, lahat po na mag-share, malaki po ang bahagi nyo sa evangelization to the whole world. Kasi hindi naman religion. At saka po tayo, volunteer lang po tayo na nagkandak po nito dahil po mahal po natin ang Panginoon sa ating buong puso, kaluluwa. At saka gustuhan lang po natin na maligtas po ang marami, na makarinig po ang karamihan po sa mga salita ng Diyos. Yan po. So, manalangin tayo. Father in heaven, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabing ito na ginabayan mo kami. At nawa, Panginoon, i-bless mo po ang mga kapatiran na nanunood. Dahil nilalaanan ka po nila ng time upang matuto sa iyong mga salita. At Panginoon, i-bless mo lahat na pati yung mga families nila. At saka yung mga susunod po na makikinig sa recorded live, pagpalain mo sila, Panginoon. At nawa, you are going to change our lives from glory to glory. At para magiging kalugod-lugod kami sa iyong harapan. So, patnubayan mo kami, Panginoon, sa aming pagtulog ngayong gabi. Para, Panginoon, magigising kami na nag-glorify sa iyo at nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. At haharapin na naman namin ang bukas, ang mga trabaho namin kung kalooban mo, Panginoon. So right now, Father God, we ask these things in Jesus' name we pray. Amen. So ayan po, mga kapatid. Bye-bye. Good night po. Good night to all. God bless us all.